Itay, nasan ka na ba? Nag-alala na ako. Simula na napas lang Mang Alberto. Ilang buwan na din ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin. Buhay ka pa ba, Itay? Sana, Itay, buhay ka pa. Nay, alis po muna ako. Saan ka pupunta? Doon po, sa tubuhan natin. Di pa kasi ako tapos dun sa ginagawa ko. Ah, ganun ba? Kumain ka kaya muna bago ka pumunta doon. Di na po, Nay. Mamaya na pagbalik ko. O sige, ikaw ang bahala. Sige po, alis na po ako. Sige, ingat. Sige po, Nay. Salamat. Sana hindi maisip ni Manuel na puntahan doon ang lupain namin doon sa kabilang baryo. Dahil sobrang napakadelikado at baka mapahamak pa siya. Paano kung sabihin ko kay Manuel ang totoo? Para hindi lang niya ipilit na kunin ang lupain namin doon sa kabilang baryo. Tama, sabihin ko na lang talaga ang totoo dahil ayaw ko mapahamak ang anak ko. Umaga na pala. Kailangan ko ulit umalis para hanapin si Itay. Tika, papel ba to? At parang mukhang sulat. Ngayon ko lang dito nakita. Wakil, huwag kang papayag na kukunin ang lupain na ito. Dahil sila ang may kasalanan kung bakit namatay ang mga lahi natin, lalo na ang iyong inay. Maghihiganti ako. Hindi nyo makukuha ang lupain na to. Kailangan ko munang umalis. Paupo nga muna bago ako magsimula. Bakit kaya talaga ayaw ni nanay na pumunta ako sa kabilang baryo? At ayaw niya rin to talaga ibenta? Teka, may naisip ako. Puntahan ko kaya? Tama. Pero baka magalit si nanay. Hindi ko na lang ipapaalam sa kanya. Pagsimula na nga. Ang daming damo.
Nakakapagod. Bukas na lang ulit. Pagpapahinga nga muna saglit. Teka, ang alam ko, parang maliit na lupain lang yun. Pero, kung mabinta ko yun, makakatulong din yun sa amin ni nanay. Iiwan ko muna tong mga dala ko. Dapat maging malakas ulit ako. Dapat mapaghiganti ko ang mga lahi naming mga aswang. Tika, parang anak ni Mang Alberto yun ah. Saan ka siya pupunta? At bakit siya nagawi dito? Matutuwa si nanay. At isa pa, hindi ko muna ipapaalam ka nanay para ma-surprise ko siya. Malayo pa ako. Bilisan ko na lang. Kapag maibinta ko yun, magkano kaya? Saka ko lang isipin. Nako. Mukhang alam ko na kung saan siya pupunta. Parang doon siya sa bahay pupunta. Teka, bakit may bahay na dito? Tao po. Tao po. Parang mukhang walang tao. Sino kaya ang nakatira dito? Bakit hindi sila nagpapaalam na magtatayo sila ng bahay dito? O baka matagal na tong bahay na to. Kasi matagal na din ako hindi nakakapunta dito. Dapat malaman to rin nanay. Kailangan ko na magmadali. Akala nyo mababawi yung lupang to?
Hindi mangyayari yon. Papatayin ko kayo. Dapat magpalakas muna ako. Alam ko may naramdaman ako sa kanya na nakakaiba. Kaya dapat ko itong paghandaan. Alam kayo ni nanay na may nakatayong bahay doon? Naalala ko na. Kaya pala ayaw ibinta ni nanay ang lupain na yun. Alam niyo nga siguro may nakatira doon. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit? Tatanungin ko ulit siya. Nay! Oh, bakit Manuel? Parang nagmamadali ka. At ang aga mo yatang bumalik. Nay! May hindi ka po ba sinasabi sa akin? Anong ibig mong sabihin, Manuel? Tara, pumasok muna tayo sa loob at doon tayo mag-usap. Sige po. Nay, nanggaling ako sa kabilang baryo at nakita ko na may nakatayong bahay doon. At sa tansya ko ay matagal na ito. Ngayon, nakita mo na, sasabihin ko na lang ang totoo. Ano pong totoo? Manuel, ang nakatira doon, hindi mga ordinaryong tao. Ano po ang ibig niyo sabihin, Nay? Isang aswang ang nakatira doon. Aswang? Oo, at ang aswang na yun ang pumaslang sa tatay mo. Ano? Bakit nila pinatay si Itay? Noon kasi, ang tatay mo ay isang magaling na albularyo. Hanggang sa hindi na magustuhan ng mga aswang ang ginagawang pagtulong ng tatay mo sa mga tao. Nagalit sila dahil walang makain ang mga aswang na mga sariwang mga lamang loob. Sapagkat pag naramdaman ng itay mo na parang may kung anong kakaibang nilalang ang dumadayo sa lugar natin ay agad niya itong kakalabanin. Kaya nung nalaman ng mga aswang na pinatay ng tatay mo ang kasamahan nila, ay gumanti na ito at pinatay nila ang tatay mo. Pero ang pagkakaalam ko, ang pumatay sa tatay mo ay patay na rin dahil may nakakita sa tatay mo na nakahandusay na ito at wala ng malay. Kaya nagawa nito ang saksakin ng pumatay sa tatay mo. Pero may naiwan pang lahi ang aswang at ito ang nakatira sa lupain natin. Kaya ako na magsabi sa iyo na huwag mo nang habulin ang lupain natin. Inay, hindi po ako papayag niyan. Makinig ka sa akin, Manuel. Pero Nay, kailangan ko ipagiganti si tatay. Huwag na, Manuel. Dahil ang pagkakaalam ko, ang nakatirang angkan na aswang ay ang pinakamalakas. Nay, wala sa malakas yan. Hindi mo na ako mapipigilan. Makinig ka sa akin, Manuel. Dahil ayoko mapahama ka. Nawala na nga ang tatay mo. Pati ba naman ikaw? Makinig ka sa akin. Parang awa mo na. Sige po, Inay. Hindi po ako tutuloy. Salamat, anak. Sige po, Nay. Dito na po ako sa labas.